hustle and bustle of life's busy pace, we often get caught up in the chase, chasing after things that don't matter, forgetting what truly matters. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. In the midst of our worries and fears, we can find comfort and peace when we turn to the Lord and seek His guidance. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Don't be afraid to trust in Him. He knows what is best for you. Just put your faith in Him, and He will see you through. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the life. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan.
Mapagpalang umaga po sa bawat isa. great I am. Good morning kay Sister Search the Edith, scriptures, Pastor read Boy, and diyan po sa see. Pangil Laguna. They reveal Kaya din kay Sister Virgie Adriano, magandang umaga po. in His name life is given. Magandang umaga rin kay Sister Nida. The hope of heaven. Sir Edna Bruce, good morning. At yung mga kapatiran diyan po sa Kalamba, Palawan, sa Bicol, magandang umaga po. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, na binangon niyo kami, ginising niyo kami, at binigyan muli ng pagkakataon upang kayo'y amin pong mapaglingkuran, maging ang inyong mga salita ay amin pong mapagbulayan. Linisin niyo po ang aming mga puso, tama niyo po ang aming mga motibo sa lahat ng aming ginagawa. Nawa kayo po ang siyang mapapurihan. Bless niyo po ang inyong mga salita na aming pong matutunghayan. At kayo po, Panginoon, ang siyang mangusap at magturo sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming salamat dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Search His word to know Jesus too. All the pages testify. Christ the way, the truth, the light. Ayan, dito na po tayo sa Psalms chapter 69. Psalm 69 verse 13. Hanggang verse 19 ang ating pong pag-aaralan, pagbubulayan, at ito po ay prayer for deliverance. At ito nga yung ating pong nakita na dito sa bahaging ito ng Psalms na ginawa ni King David. At dito po sa verse 13, sabi ng Bible, "But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. O God, in the multitude of thy mercy, hear me. In the truth of thy salvation, deliver me out of the mire, and let me not sink. Let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters. Let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. And hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Hear me speedily. Draw nigh unto my soul, and redeem it. Deliver me because of mine enemies. Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonor. Mine adversaries are all before thee." Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong nabasa. A prayer for deliverance. At ito po yan na panalangin ni David dito sa awit na ito. Good morning, Brother Carlito Ventura. Isang panalangin para siya ay iligtas. At ano po yung makikita natin dito sa prayer na ito ni David for deliverance? Dahil nga sa dami ng kaaway, ng kalaban, ng mga katunggali David, o maraming umaaway sa kanya. Anong naman kasing panahon na ito, talagang punong-puno ng digmaan ang kanilang bayan dahil nga sa maraming nakapaligid ng mga bansa, lalo na nung kanilang pumasok sila dito sa lupain na ito na ipinangako sa kanila ng Panginoon at binigay sa kanila ng Panginoon. Ngayon, ito yung panalangin ni David. Sabi niya sa verse 13, "As for me, my prayer is unto thee." Ito ang panalangin ko sa iyo, O Panginoon ko. Sabi niya, "In an acceptable time,
O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. Ano po yung kanyang panalangin? Yung panalangin ni David, hindi yung hindi siya ang may hawak. Hindi yung katugunan sa panalangin ni David ay hindi siya naglagay ng panahon na dapat ito masagot na ng Diyos yung aking panalangin. Minsan ganun tayo, di ba? Nananalangin tayo na, Lord, sana sa ganitong panahon ay bago dumating ito ay mangyari ibigay nyo itong aking panalangin. Pero kay David, ano po yung mapansin natin? Sabi niya, as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. Naandun po yung pagpapasakop niya sa panahon o sa timing ng Diyos. Submission to God's timing. Ito yung prayer ni David. Prayer niya, bagamat gusto niya, yung panalangin niya siya, yung ay ang pagliligtas ng Diyos sa kanya, pero naandun yung pagpapasakop niya sa timing ng Panginoon, hindi doon sa kanyang timing. Hindi yung panalangin niya na nais niya agad ay ibigay na ng Diyos o tugunin na ng Panginoon. Kundi yung sa kanyang panalangin, sinasabi niya na sa inyong kapanahonan, dinggin niyo po ako, tugunin niyo ako, ipagkaloob niyo yung panalangin ko sa inyo pong kapanahonan. Apo, may panahon, may sariling panahon ang Diyos kung kailan niya ibibigay, itutugunin yung ating pong mga panalangin. Kaya dito sa prayer ni David for deliverance, dahil nga sa dami ng kaaway na nakapaligid sa kanya, ay naandun yung pagpapasakop. Kaya bagamat gusto niya na tugunin siya ng Panginoon, gusto niya na sagutin na agad yung kanyang panalangin, pero naandun po yung pagpapasakop niya sa timing ng Panginoon. Submission to God's timing. At ito po yung isa sa itinuturo sa atin dito ng banal na kasulatan sa ating pong mga anak ng Diyos, na andyan na ang ating pong Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin, pero dapat matutunan din natin na magpasakop do sa timing ng Diyos. Alam po, minsan isa sa mahirap gawin ng anak ng Diyos ay yung maghintay do sa tamang timing. Bakit kailangan natin yung pagpapasakop do sa timing ng Diyos? Bakit kailangan natin yung God's timing? Dahil po itong timing ng Panginoon ay perfecto. Hindi siya nauuna at hindi siya nahuhuli. God's timing is a perfect timing. Saktong-sakto sa kapanahunan. Hindi nauna at hindi nahuhuli. Yung timing ng Panginoon, ng pagtugon ng Panginoon, ay ito yung hindi lang perfectong timing, kundi ito po yung timing na yung para bang hindi naman siya sabihin na natin na puntong di na natin aayawan na natin yung panalangin. Hindi naman sa ganung punto, pero yung timing ng Panginoon laging yung merong masasabi nating mapapawaw ka na wow, ang galing ng ginawa ng Diyos. Alam po, ito yung yung timing ng Panginoon, ito yung panahon na kapag tumugon na siya, ito yung mas lalo nating makikita yung kanyang kapangyarihan at mas lalo nating mabibigyan o mapapapurihan siya. Di ba? Minsan kasi parang sa bigat ng sitwasyon ng isang anak ng Diyos, parang gusto niya ibigay na agad ng Diyos, tugunin na agad ng Diyos, sagutin na agad ng Diyos, pero hindi eh. May sariling panahon ng Panginoon. Parang parang isang puno, hindi ka agad-agad magbubunga. Minsan gusto natin may mga
pagkakataon na parang gusto natin, sana mamunga na itong aking itinanim, sana may bunga na itong aking tanim na ito. Alam po, may sariling panahon. May panahon na kung saan, kung kailan siya ay magbubunga. At yun ay sa panahon na itinakda ng Diyos. Ganon din po sa atin. Yung katugunan ng Diyos ay meron pong takdang panahon. At kailangan po natin ay magpasakop. Magpasakop tayo sa timing o sa panahon na nais ng Diyos. Pasakop lang tayo. Bagamat sabi ko nga kanina, minsan ito isa mahirap na gawin yung maghintay sa panahon na yan. Pero alam po, hindi naman sayang yung paghihintay. Di habang naghihintay tayo, di ating trabahuhin, trumabaho, gumawa, magpatuloy lang sa ating pong paglilingkod. Kaya ito po, panalangin ni David, sabi niya, "As for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time." Pangalawa, sabi niya dito sa hulihang bahagi nitong verse 13. "O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation." Tapos to sa verse 16, sabi niya, "Hear me." Diba? Doon ulit yung salita nga, dinggin niyo ako, sagutin niyo ako. "Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. For turn unto me according to the multitude of thy tender mercy." Ito sabi niya, "Hear me, for thy loving kindness is good." Dinggin niyo ako dahil ang inyo pong kagandahang loob ay mabuti. At sabi niya, "Turn unto me according to the multitude of thy mercies." Ayon sa karamihan ng inyong habag. Turn unto me. Ayan po, yung apila ni David dito, yung kanyang dalangin, yung kanyang daing sa Panginoon, ay ang talagang hinihingi niya, pinapanalangin niya, pag tayo ay lumapit na nalangin, ay minsan ang panalangin natin, yung mga bagay-bagay na ating hinihingi sa Panginoon, minsan ay yung mga pangyayari na gusto natin ay maging matagumpay, yung ating mga plano, yung ating mga nais pang gawin ay maging matagumpay. Minsan ito hinihingi natin sa Panginoon, inilalapit natin. Pero dito kay David, alam niyo po, ito yung panalangin niya eh. Ang kanyang hiningi sa Panginoon, sabi niya dun sa verse 19, loving kindness and mercy. Loving kindness and compassion. Ito yung hiningi niya. Yung daing ni David, yung karaingan niya sa Panginoon, bagamat may labanan siyang kinakaharap, may mabigat na labanan siyang kinakaharap sa kanyang buhay, pero ang panalangin niya, hindi yung mapagtagumpayan yung labanan, hindi yung manalo sila doon sa laban, hindi yung magapi yung mga kaaway, bagkus ang naging panalangin niya, ang apila niya sa Diyos ay ano po, yung loving kindness and compassion of God. Diba sabi niya, "In the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation." Na andun, kahabagan niyo po ako sa dami ng inyong habag at kagandahang loob. So sabi niya doon sa verse 16. "For thy loving kindness is good." Di po ba? Hindi direkta, hindi specific doon sa kanyang nais hingiin, yung kanyang pinanalangin. Di ba? Minsan tinuturo natin at narinig na natin ay tinuturo dati pa na kung manalangin ka sa Diyos ay specific dapat yung panalangin mo. Ano ba yung hinihingi mo? Pero alam po, ito kakaiba yung panalangin ni David. Hindi niya pinanalangin specifically yung kanyang prayer, yung kanyang apila. Bagkus ang kanyang hiningi dito sa panahong ito, dahil gusto niya na iligtas siya ng Diyos, ay yung habag at biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang apila. God's loving kindness and compassion.
Ito yung naging panalangin ni David. Kung tayo, ang hihingiin natin ay, Lord, ligtas niyo po ako dito. Lord, ibigay niyo po sa akin to. Lord, pagpalain niyo po ito. Pero siya, ano po ang panalangin niya? Kagandahang loob ng Diyos at awa ng Diyos. Verse 14. Deliver me out of the mire, and let me not sink. Let me be delivered from them that hate me out of the deep. Ano po yung mapansin natin yung tono ng kanyang pananalangin dito? Kanyang paglapit. Sabi niya, deliver me out of the mire and let me not sink. Let me be delivered from them that hate me and out of the deep waters. Let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Yung doon sa tono ng pananalangin niya ay naando na yung desperado na ito si David. Kasi base sa alam naman ng Diyos yung kanyang sitwasyon. Alam naman ng Diyos yung ating mga kalalagayan sa ating pong buhay. Pero dito sa pananalangin niya ito, sabi niya, iligtas mo ako dito sa putik at huwag akong ilubog. Para bang ang sinasabi ni David, yung kalalagayan niya ay palubog na. At ang sinasabi pa niya dito ay iligtas niyo ako doon sa mga tao. Let me be delivered from them that hate me and out of the deep waters. Hindi naman talaga kahit sa atin pong buhay, hindi natin mapiplace lahat kahit nagawan mo ng kabutihan, kagandahang loob na magandang bagay ang tao. Hindi talaga yan ay mayroon talagang mga tao, may mga bagay, pangyayari at minsan ay hindi pa rin mabuti ang tingin sa iyo. Kaya sabi ni David dito, iligtas niyo ako dito sa mga namumuhi sa akin, nagtatanim ng galit sa akin. At sabi niya, let not the water overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Antindi nung kanyang binabanggit dito sa Panginoon. Para bang ang bigat na nung labanan na meron si David. Sinasabi niya na huwag akong matangay ng baha. Huwag akong lamunin ng kalaliman. Nito nga, at huwag akong matakpan. Parang ang sinasabi dito ni David ay naandun na siya sa punto ng malapit na siya mamatay. Para bang ito yung banta sa kanyang buhay ay kamatayan na. Kaya dito, gano'n na lang yung panalangin niya. Desperado na siya, nadinggin siya ng Panginoon. Ganun pa man, kahit ganito na yung tono ng kanyang panalangin, mapansin natin yung maganda sa kanya, doon sa verse 13, na andun pa rin yung pagpapasakop niya sa panahon na nais ng Diyos. Sabi niya, in an acceptable time. Dinggin niyo po ako. Kahabagan niyo po ako. Iparamdam niyo, iparanas niyo yung inyong kagandahang loob sa inyong kapanahunan. Kung tayo siguro, ang panalangin na natin, Lord, dinggin niyo na ako, Lord, ngayon na. Pero kay David, in an acceptable time. Diba? Mapansin niyo, yung panalangin, bagamat naandito yung parang gusto may urgency yung kanyang prayer, pero naandun pa rin yung inunan niya kaagad sa inyo pong kapanahonan. Sabi doon sa verse 17, and hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Hear me speedily. Di ba? Nandun parang sabi niya, sagutin niyo po ako ng madali. Bilisan niyo pong masagutin ako. Pero, mapapansin natin, inuna agad niya sa inyo pong kapanahunan in an acceptable time. Diba? Yung tono ng panalangin niya, naado na yung sabi niya desperado na siya, desperate na si David,
At naandun yung urgency doon sa tono ng kanyang pananalangin. Pero mapansin natin yung maganda sa doon pa lang sa verse 13, sinabi na agad niya na in an acceptable time. Kahit na nandun na siya sa sitwasyon na mabigat at kailangan na niya ang katugunan ng Diyos, pero ang nais pa rin niya, inuna pa rin niya sabihin sa Panginoon, sa inyo pong kapanahunan. Para bang ang hirap na nitong sitwasyon niya na, Lord, ito na yung kalalagayan ko, lulubog na ako, babagsak na ako, matatalo na ako, pero dinggin niyo ako sa inyong kapanahunan. At ito po yung panalangin ni David. Ang panalangin lang niya, dito na makikita natin ay yung pagliligtas ng Diyos sa kanya dito sa mga kaaway. Verse 18, draw nigh unto my soul and redeem it, deliver me because of mine enemies. Thou hast known my reproach and my shame, and my dishonor, mine adversaries are all before me. Makita po natin, pansinin po natin, sabi niya, ni David, draw nigh unto my soul, redeem it, tubusin niyo po ang aking kaluluwa, lumapit kayo at tubusin, deliver me because of mine enemies, dahil dito sa mga kaaway sa aking mga kaaway, iligtas niyo po ako. Thou hast known, pansin niyo po ang sabi niya, thou hast known, nalalaman nyo, talastas nyo yung aking pong mga kadustaan, yung aking mga kahihiyan, yung aking kasiraang puri, yung aking karumihan. Diba? Naandun sinasabi ni David, kilala niyo po ako, alam niyo po yung aking kalalagayan, alam niyo na ako'y marumi, alam niyo ako'y makasalanan, alam niyo yung aking mga kahihiyan, alam niyo yung aking kasiraang puri. Ang aking mga kaaway, sabi niya, yung aking mga kaaway naandito na, nasa harapan ko na. Kaya sabi niya, lumapit na po kayo sa akin, tubusin niyo na ako, iligtas niyo na ako. Sinasabi ni David dito, yung aking mga kahinaan ay nalalaman naman ninyo at hindi ko kaya itong pagtagumpayan kung wala kayo. Parang ganito. At totoo ganun. Tayo, alam ng Diyos lahat ng detalye sa ating pong buhay, maging yung hindi nakikita ng mga tao. Pero yung mga bagay na yan ay hindi lingid sa Panginoon, alam ng Diyos, kagaya ng sinasabi ni David. Kaya ganun na lamang yung kanya pong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sa kanyang panalangin. Yung apila niya ay yung gusto niya siya'y maligtas, pero naandun yung kanyang apila sa Diyos na maramdaman niya, maranasan niya at iparanas ng Diyos yung kanyang kagandahang loob at habag. At isa pang apila niya ay yung kalwalhatian ng Diyos. Para bang sa kanyang panalangin, kaya niya hinihingi ito, hindi para masabing siya ay malakas sa Panginoon, kundi para magkapagbigay pa rin ng kalwalhatian sa atin pong Diyos. Kaya yung kanyang apila ay appeal for God's glory. To glorify God pa rin. Bakit po? Kung gagawin naman ng Diyos na yung pagliligtas kay David, magpupuri pa rin siya sa Panginoon. Minsan ito nakakalimutan ng mga anak ng Diyos. Yung bang katugunan ng Diyos sa atin sa mga panalangin, nakakalimutan nating papurihan ang Diyos. Nakakalimutan natin na magpuri sa Diyos at nai-enjoy na natin yung answered prayer. Dito kay David, alam niya
na ang Diyos yung tumutugon sa panalangin. Ang Diyos ang may dahilan kung bakit siya ay maliligtas at bakit siya ay naligtas. Kaya alam niya na doon sa kanyang panalangin, ito'y pinapanalangin niya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya doon pa lang sa verse 13, nakita na agad natin na sinabi niya, in an acceptable time. Bakit? Hindi naman para siya ay ma-please, para siya ay matuwa lang doon sa kanyang panalangin. Kaya niya sinabi na in an acceptable time dahil yun ay ang makakalugod sa Panginoon. Ganon din po sa atin. Tayo'y mananalangin sa Diyos, lalapit sa Diyos, may hinihingi sa Panginoon, tanggapin natin yung kapanahunan na ibibigay ng Panginoon dahil ito yung panahon na kung saan mag-glorify natin siya. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa paalaala ng inyong salita. Salamat sa buhay ni David, salamat sa pinakita nyo sa amin na sa kabila ng kanyang mabigat na sitwasyon at kalalagayan, ay naandun pa rin yung kanya pong, bagamat naandun yung sa tono ng kanyang pananalangin ay desperado na siya at naandun yung kailangan na siyang kailangan na niyang maranasan yung katugunan ng Diyos. Pero mas ninais pa rin niya na magpasakop sa timing ng Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pong panahon ngayon. Anuman ang aming nilalapit sa inyo, anuman ang aming panalangin, anuman ang aming kahilingan, ay tanggapin namin ang inyo pong kapanahunan kung kailan kayo ay tutugon. Dahil itong kapanahunan na ito ng inyong pagtugon ay ito yung panahon na kung saan ay mag-glorify din namin kayo. Makapagbigay kami ng kaluguran at kaluwalhatian sa inyo. Dalangin ko po ang inyong mga anak, kayo pong nakababatid din sa kanilang mga kalalagayan, kanilang mga daing ng kanilang mga puso. Panginoon, dinggin niyo po sila sa inyo ring kapanahunan. Inyo pong tugunin ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga hikbi sa inyo, mga hibik nila sa inyo, Panginoon, ay inyo pong dinggin. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga may pangangailangan, ay inyo pong tugunin ang kanilang pangangailangan. Sa mga may karamdaman naming mga kapatid, inyo po, Panginoong, hipuin ang kanilang mga pisikal na karamdaman. Ganon din po na nilalapit namin, Panginoon, sa inyo ang mga kapatid namin na nagbubiyahe, papasok sa trabaho. Bless niyo po ang kanilang pong buhay, kanilang trabaho. Mga kabuhayan ng inyo po mga anak, pagpalain niyo po. At patuloy din na inilalapit ko po, Panginoon, ang inyo pong mga lingkod. Inyo pong pagpalain ang kanilang pong buhay. Ang kanila ring kalusugan ay ingatan. Dalangin din po namin ang aming pong bansa. Kayo pong siyang patuloy na gumawa, manguna, Panginoon, at mula sa mataas na namumuno sa aming bansa hanggang sa pinakababa, mababang pamumuno, Panginoon, ay kayo po ang siya pong kumilos sa kanilang pong puso at buhay. Nawa sila ay maabot ng inyong ebanghelyo at nawa sila ay makapagdesisyon ding manampalataya sa inyo. Kayo po magbigay ng kapayapaan, peace and order sa aming pong bayan, sa aming bansa, maging ang ekonomiya inyo pong paunlarin. At ganon din po, Panginoon, na amin din pong inilalapit ang aming pong mga gagawin sa buong maghapon. Pangunahan niyo po kami at samahan. Kayo nawa ang siyang maitaas din sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, maging ang buong maghapong ito. Ang lahat ng ito ay aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo. Good morning sa ating pong mga nakasama. Magandang umaga kay Brother Leo. At ganoon din kay Sister Gemma Gliponeo. Magandang umaga po. Teacher Ed. Good morning. At kay Sister Gloria at Brother Alice diyan sa Kalamba. Magandang umaga po.
Ay Sister Raquel, Pastor Joel, din sa Bria Kalamba. Magandang umaga. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures.